At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay pag-usapan nga natin itong sinasabing dahilan kung bakit etong si Garp at etong si Goldie Roger ay protektahan yung mga Celestial Dragons laban sa Rax Pirate. Pero ayan bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at sa mga naghahanap sa inyo ng Jujutsu Kaisen ng manga series nito ay nakapost na po yan dun sa Facebook natin at saka sa second channel natin. So yung link niya ay nandito nga lang po sa may comment section natin at yun pala ay huwag nyo na nga rin po kalimutan na i-follow ito si Facebook natin. So pakicheck na nga lang itong si comment section para sa links ng mga yan. Pero yun nga guys ay huwag na nga natin patagalin pa. Simulan na natin yan. So bakit nga ba kinalaban ni Garp at ni Goldie Roger etong si Rax D. Sebek o yung Rax Pirate doon sa may God Valley? So nung sa nakalipas na chapter ay napag-alaman nga natin na etong mga Celestial Dragons ay nagsasagawa nga sila ng tournament na kung tawagin ay Human Hunt. At ginagawa nila to isang beses sa loob ng 3 taon. So ngayon ay hindi pa alam kung gaano katagal at kung ilang taon na ginagawa ng mga Celestial Dragons na to itong Human Hunt tournament nila. Pero dahil nga dyan ay pinaniniwalaan na etong si Rax D. Sebek na pag-alaman niya yung patungkol sa tradisyon na ginagawa ng Celestial Dragons na yan. At nalaman niya rin na sa may God Valley gaganapin etong Human Hunt na tournament ng mga Celestial Dragons. At so kaya naman dahil dyan ay dito na nga sinimulang i-gather ngayon ni Rax D. Sebek itong kanyang crew para unang-una ay puntahan nga itong God Valley para sakupin at angkinin itong isla na to dahil nga sa bountiful resources na meron yan. So yan yung sa unang rason. At yung sa pangalawa naman, yun ay para tapusin at ubusin lahat ng mga Celestial Dragons dyan na sa may God Valley. Pero ang tanong nga dito ay bakit naman gustong tapusin o ubusin na ni Rax D. Sebek lahat ng mga Celestial Dragons dyan? At so para sagutin yan ay balikan muna natin ngayon kung ano yung pangarap nito ni Rax D. Sebek. So alam naman natin lahat na etong si Rax D. Sebek hindi niya gusto na maging hari ng mga pirata. Kung hindi, gusto niya na maging hari ng buong mundo. At para makamit ni Rax D. Sebek itong kanyang pangarap ay kinakailangan niya talagang tapusin at ubusin na rin lahat ng mga Celestial Dragons dahil etong mga Celestial Dragons nga yung ruler ng buong mundo. So kaya napakalaking hadlang talaga ng mga Celestial Dragons para nga dyan sa pangarap ni Rax D. Sebek. Pero unfortunately para dito kay Rax D. Sebek dahil etong si Garp at etong si Goldie Roger ay nalaman nila etong plano o yung binabalak gawin ni Rax D. Sebek. At so now ang problema ganito, etong grupo ng Rax Pirate ay ubod ng samayan, alam naman natin, pero maliban syempre dito kay Whitebeard. Kaya nga, kapag nagtagumpay etong Rax Pirate sa pag-ubos sa lahat ng mga Celestial Dragons, ay hindi malabong mangyari na etong si Rax D. Sebek yung maging hari o yung maging ruler na ng buong mundo. At once na maging hari na ng buong mundo etong si Rax D. Sebek ay hindi na rin malabo na yung bawat bansa dyan sa mundo ng One Piece natin ay maghirap na at masira na rin yan sila dahil nga sa pwede nang gawin ni Rax D. Sebek lahat ng gusto niyang gawin. So pwede niya nang samsamin lahat ng kayamanan ng bawat bansa at alam yan ni Goldie Roger at saka nga ni Garp. So kaya nga for that very reason kaya etong si Roger at etong si Garp ay nag-decide na laban etong si Rax D. Sebek at tapusin na rin yan nang sa ganun ay maagapan nga yung pinaplano niyang gawin. Pero maliban pa dyan, yung isa pang simpleng rason na nakikita nung karamihan kung bakit nilabanan nila Roger etong si Rax D. Sebek, yun ay dahil naman sa gusto lang talaga nilang protektahan nga raw yung mga inosenteng tao na naninirahan dyan sa may God Valley. Kasi nga raw, kung pagbabasihan etong karakter ni Goldie Roger ay mahilig nga raw yan sa bata at pinaniniwalaan na marami nga raw ng mga bata o inosente nga dyan sa God Valley at
ayaw ni Gold Roger na madamay itong mga bata na to dyan nga sa gagawin ni Rax D. Sebek na pagpatay sa mga Celestial Dragons. At ganun din itong mga Celestial Dragons para maiwasan sila o maagapan yung pagpatay nila sa mga taong nakatira dyan. So kasama na nga dyan yung sa mga bata ganyan. So kasi nga diba lahat ng tao dyan uubusin at yun pa pala kasama nga itong mga slaves na nga na to. At yun pa, yung sa pagdating naman dito kay Garp ay posible na baka yan yung dahilan kung bakit nga ayaw niyang ipagkalat yung patungkol nga sa nangyari dyan sa God Valley na yan. Kasi nga dahil diba dito na ayaw niyang ipagkalat na parang niligtas niya itong mga Celestial Dragons. Yan yung pinakaayaw nga, yung pinaka-hate nga ni Garp na yung ililigtas niya yung mga Celestial Dragons na yan. So ayaw ni Garp na maisip nung iba na pinagtanggol niya etong mga to. Kasi nga yung pinakadahilan neto ni Garp kung bakit niya nilabanan etong sila Rax D. Sebek ay para nga iligtas yung mga tao dyan sa may God Valley at para nga tapusin na etong si Rax D. Sebek pati na rin yung grupo niyan. So kaya nga yung ginawa ng dalawa na to na pagtapos dyan kay Rax D. Sebek at sa grupo niya ni Rax D. Sebek ay hindi naman talaga yan directly na pagtatanggol o pagliligtas dun nga sa mga Celestial Dragons na yan. Ang gusto lang talaga mangyari dyan ng dalawa ay iligtas yung buong mundo dyan sa kamay ni Rax D. Sebek at ganun din iligtas yung mga tao dun sa God Valley. Kasi nga sa tingin ko etong dalawa walang pakialam yan dun sa mga Celestial Dragons kung ano man yung mangyari sa mga yun. Kasi nga ang sama talaga ng ugali ng mga Celestial Dragons na yan nag-human hunt sila. So dun pa lang ay parang hindi na mapapatawad ang dalawa na to yung mga ginagawa nga ng mga Celestial Dragons na yan. So talagang nataon lang na yung nagbabalak umubos dyan nga sa mga Celestial Dragons at saka yung nagbabalak na maging hari ng buong mundo ay etong si Rax D. Sebek na ang sama-sama. So syempre nga naman ay hindi yan papayagan neto ni Gold Roger mangyari at saka neto ni Garp. So kaya ayun ang nangyari, ang datingan tuloy ay parang niligtas ng dalawa na to yung mga Celestial Dragons laban dito kay Rax D. Sebek. But then ay pagkatapos niyan, yan guys, so hanggang dito lang muna itong video natin na to at ayan nga ay so far ito yung pinaniniwalaan ng marami kung bakit nilabanan ni Garp at saka nga ni Roger yung si Rax D. Sebek. So kung natripan nyo itong theory na to, itong video natin na to, ay huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like at huwag nyo nga rin kalimutan guys na i-follow itong si Facebook natin. So yung link nito ay nandiyan lang sa comment section natin, so pakicheck na lang. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.